nila yon at wala na ang Panginoon doon. And syempre sila po ay unay natakot po sila ng amba dahil di nila alam baka ninakaw na po ang katawan po ng Panginoon. Pero napakita po sa kanila ng isang anghel na sinabihan po sila na wala na ang Panginoon sapagkat nabuhay po muli ang Panginoon. At kung babasahin po natin sa ating Lucas chapter 24 verse 9, ano ang sinabi po sa kanila ng anghel? No, ibalita, umalis ka dito at ibalita ninyo, i-proclaim ninyo sa 11 na disciples and sa iba pa na wala ng Panginoon, muling nabuhay ang Panginoon. Sige, basahin po sa inyo ang Lucas chapter 24 verse 9. Sabi po dito, when they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. So lahat yun sinabi nila kung ano ang natungkayan po nila, kung ano po ang nalaman po nila nung pagpunta po nila doon sa libingan po ng Panginoong Hesus. And now po, di naman po tayo dyan magtatagal. Ibabahagi ko po sa inyo, ipatungkol pa rin po sa discipleship. O ano po ba ang heart po ng discipleship? Ano po ba ang puso po nito? Kasama niya, ano po ba ang nilalaman po nito? Nalaman naman na po natin kung ano po ang meaning po ng isang discipleship. Sabi doon ay matetes na isang estudyante or tagasunod sa Panginoong Hesus, follower ng Panginoong Hesus. And ngayon naman, ano ang puso nito? Ano bang nilalaman po nito? Bilang isang tagasunod po ng Panginoong Hesus, kasama rin po sa ating pong mapapag-usapan ngayon, ano ba ang ginagawa ng disciple ng Panginoon? Ano ba ang ginagawa ng tagasunod po ng Panginoon? And now, ang ating pong tatalakayan ay mula po sa Colossians chapter 1, verse 28 hanggang 29. So, chapter 1 po natin ng Colossus, yan po ang last 2 verses, diyan po sa chapter 1. And ang nagsulat po niyan ay si Pablo po. Ang sinulatan niya, walang iba kundi mga taga-Colossae na mga mananampalataya na, which is ang kanya pong encouragement, bagaman si Pablo ay wala po sa lugar po nila. Nung naisulat po ito ni Pablo ay nasa kulungan po si Pablo, na ini-encourage ni Pablo ang mga mananampalataya na mas lumalim pa sila, mas makilala pa nila ang Panginoon. At ganoon din ay maibahagi nila yun sa iba. And basahin po natin dito po sa screen po natin itong ating dalawang verses po sa gabi po ito. 1, 2, 3, go! Is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully work in me. So sa Tagalog po, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa na ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipagsa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. So, bago natin pagpatuloy, tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos na dakila, tunay, buhay, at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po muli sa gabi pong ito na dinyako niyo po kami sa lugar po nito, Panginoon, upang sambahin ka, pasalamatan ka, dakilanin ka, itaas ka sa aming pong mga buhay. At ngayon, Panginoon, upang makapag-aral ng inyong pong mga salita, mapakinggan ang mga salita po ninyo na nais niyo pong ipaalala po sa amin, Panginoong Diyos. Inaamin lamang po namin sa aming mga sarili na kulang po kami sa karunungan, kulang po kami sa pangunawa. Pero Diyos, ang aming pong dalangin sa mga oras po nito, ibaba niyo pang inyong banal na Espiritu Santo, kasama po nito ang inyong pong karunungan at sapat po na pangunawa na sa gayon, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Ikaw po ang aming Diyos na mapakinggan, ikaw po ang aming maranasan, makita sa gayon pong ito aming Ama. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na parito ngayon upang paalalahanan o Diyos na ikaw ang Diyos na kalabong mga buhay aming Ama. Salamat po sa gabi pong ito, kayo po ang pumagitna, manguna sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming pagsusumamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay pumuli, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. And pagpalain po ng Diyos ang inyong pong pagparito sa gabi pong ito upang alalahanin ho ang Panginoon na siya pong nagbibigay, may-ari ho ng ating pong mga buhay. And lagi naman pong reminders po sa atin, ang ating pong pagparito ay hindi po kung kanino
kundi wala pong iba, kundi para ho sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba? Or meron pa po kayong ibang dahilan kung bakit po kayo naparito? And I believe naman ho, wala naman ibang kadahilanan kung bakit naparito po tayo sa gabi pong ito. And now, sa ating pong pagpasok ng ating pong introduction, muli papaalala ho natin sa bawat isa po sa atin na ang discipleship po bilang isang tagasunod po ng Panginoon, hindi lamang po ito masasabi natin na disciple tayo dahil umatin tayo tuwing linggo ng ating mga gawain. Kundi ang pagiging disipulo ho o pagiging tagasunod ho ng Panginoong Hesus, ito po ay ang paglakad sa kung ano at kung sino po siya sa ating pong pang-araw-araw po na buhay. Again, hindi lang po lingguhan, kundi araw-araw po ng ating pong mga buhay. And sabi dito ho, para ho mas maunawaan po natin, magkaiba ho. Magkaiba yung kilala mo lang ang Panginoon sa lumalakad ka sa kung sino at ano po siya sa iyo pong buhay. Again, magkaiba yung kilala mo at lumalakad ka. Kasi maaaring kilala natin ang Panginoong Hesus kung sino po siya. Alam natin ang kanyang pong mga ginawa. Pero ang tanong, ginagaya ba natin kung paano po siya namumuhay? Yan ang pagkakaiba ng ating pong marahil ang sa atin ay kilala lang natin na siya ang tagapagligtas, siya ay pinako sa krus, and namatay at nabuhay sa loob ng 3 araw, and nagpakita sa disciples. Marahil alam mo natin yan. Pero ang tanong, sa kaalaman natin yan, nilalakaran po ba natin ang kaalaman po na yan? And kasama pa sa pagpapaalala ng ating pong introduction, si Jesus ay hindi lamang po tayo tinawag para para paniwalaan natin siya. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang doon sa, of course, kasama yun, na maniwala tayo sa Kanya. Pero hindi nagtatapos po doon ang pagkatawag niya po sa atin. Tinawag niya po tayo kasama ko sa pagsunod po sa Kanya. Again, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para maniwala, makilala ang Kanya pong pangalan at ang Kanya pong ginawa. Kasama ko sa panawagan po sa atin ay ang pagsunod po sa Kanya. Kaya naman, bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga disciples, sinasabi ko natin mga disciple, ngayon, may hamon din sa atin ang Panginoon. Siyempre, kilala na natin ang Panginoon. Sinasabi natin, sinusunod natin siya, nilalakaran natin siya. Nilalakaran natin kung ano ang ginagawa niya, or ano ang kanya pong pinapakita na pamumuhay. Ang hamon sa atin ngayon, tinawag din po tayo para hindi lang manatili sa ganyan. Tinawag niya tayo para lumago sa Kanya, and yung paglago na yan, kasama rin po sa hamon po sa atin ang maibahagi natin ang ating kaalaman patungkol sa Kanya sa iba. O hindi lang para lang sa atin, kundi maging sa iba rin, maibahagi natin siya sa iba. Kaya naman, sa gabi pong ito, titignan po natin ano ba dapat ang pinaka-punot dulo ng pagdi-disciple. Ano ba dapat ang ginagawa para masabing tayo ay totoong tagasunod po ng Panginoon at para magawa natin itong pagdi-disciple. Unang-una, ang heart po ng discipleship ay walang ibang pinoproclaim. Hindi po ang ating pong mga sarili, hindi po ang ating pong mga ginawa, hindi po ang ating pong mga kabutihan, kundi ang pagdi-disciple ay patungkol po sa Panginoon. Ang pagpo-proclaim po sa ating pong Panginoon. Kaya anong sabi po ni Pablo doon sa mga taga-Colossians, ang kanyang unang pagpapaalala, kung makikita mo natin sa ating verse 28, He is the one we proclaim. Siya ang aming pong pinapangaral sa inyo. Si Pablo, pwede niya pong ipagmayabang, kung ating pong aaralin ko ang background po ni Pablo, ay pwede niya naman pong ipagmayabang ang kanyang pong sarili. Pero kung ano po ang kanyang pong ginawa, kung ano po ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Pero makikita mo natin diyan, napakalinaw sa ating pong verse 28 na ang kanila pong pagbabahagi ay hindi po patungkol lamang sa kanila pong mga sarili, kundi patungkol po sa ating pong Panginoon. And now, para mas maliwanag po sa atin ito pong salitang we proclaim. O dati kung maalala po niyo na pag-aralan naman na po natin yan, walang iba kundi to announce, o to ibahagi ang buhay ng Panginoon sa iba. Pero lilinawin lang po natin, ang salitang proclaim o ang pagbabahagi ko sa kung sino ang Panginoong Hesus ay hindi lamang po yan trabaho ng mga pastor. Hindi lamang po yan trabaho ng mga full-time na nandiyan sa church. Hindi lang trabaho yan nila Pastor Joseph, nila Ma'am Sharon, or kung sino man nagtatrabaho sa loob ng panambahan.
ang pag-proclaim ng kung sino ang Panginoong Hesus, kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Again, hindi lang yan kung sino ang may katuyuan sa church, lahat po ay may panawagan na i-proclaim po ang Panginoon po sa ibang tao. Amen po ba? Ang bawat isa po sa atin ay may panawagan na ibahagi po ang Panginoon sa buhay ng iba pong tao. Kaya naman, bilang mga Christians, sinasabi natin, tagasunod ng Panginoon, bilang sinasabi po natin, kilala natin ang Panginoon, na hindi po manatili lamang sa atin lamang mga sarili na kilala po natin siya, kundi ang hamon po sa atin, maibahagi po natin siya sa iba. Pero ang tanong sa atin ngayon, ano ba dapat ang gawin ng disipulo ng Panginoon na sa gayon ay maiproclaim niya sa iba kung sino ang Panginoon? Siyempre, unang-una, pinakaunang dapat taglayin mo ng tagasunod ng Panginoon, kilala niya kung sino ang kanya pong sinusundan. Kilala niya kung sino po ang Panginoong Hesus. Sa madaling salita, hindi naman po natin yan, hindi natin maibabahagi o masasabi sa ibang tao ang ibang tao kung hindi naman po natin siya kilala. Hindi naman natin maipromote ang isang bagay kung hindi natin lubusan na i-experience. Diba ngayon na, sa dating po nabutuhan, bilang bubuto, hindi ka nang bubuto ng isang taong hindi mo kilala. Diba? Hindi ka nang bubuto ng isang taong alanganin para sa iyo. Kaya naman, sa atin bilang mga disipulo ng Panginoon, ang hamon po sa atin bilang sinasabi natin sa ating mga sarili na tayo isang tagasunod ng Panginoong Hesus. Ang tanong sa atin ngayon, kilala ba natin kung sino po ang ating sinusunod? Ang tanong nga po sa atin nung nakaraan, ay talaga namang bilang isang tao, napakabilis lang naman sumunod pag kilala mo ang isang tao. Hindi ka susunod sa isang tao kung hindi mo siya kilala. Kung aayahin ka niya ng biglaan lang na out of nowhere na hindi mo naman siya kaano-ano, walang background, o kahit may isang beses ay hindi pa naman kayo nag-usap, tapos niyaya ka niya, hindi ka susunod. Kaya naman sa atin bilang mga tao, kung maalala mo ninyo, babalikan lang po natin yung kwento ng mga disipulo, di po ba kayo nagtataka na yung mga disipulo ng Panginoon ay sumunod agad sa Kanya nung tinawag niyo yung mga mangingisda? And ngayon, bilang mga disciples, sabi diyan, nagsisimula ito sa pagkakilala po sa Kanya. Baka kasi susunod ka ng mahusay, ng matiwasay, ng maayos, sa taong inuutusan ka kung kilala mo siya. Hindi ka susunod sa Kanya kung hindi mo na po siya kilala. Kaya unang-unang bagay bilang isang mga disipulo ng Panginoon, dapat kilala po natin siya. And dito sa salita ni Pablo na sinasabi niya, He is the one, si Jesus ang aming pinoproclaim. Sapagkat pinapatunayan niya lang dyan na si Jesus so ang sentro ng lahat po ng bagay. And ngayon, babalikan po natin yung ating Matthew chapter 4, verse 18 hanggang 20. Nung pagtapos po ni Jesus mag 40 days, prayer and fasting, ay naglakad-lakad po siya sa lawak, ay nakita niya ang mga taong ito. Di po ba kayo nagtataka kung bakit sumunod po agad sila? Isabi nga po natin, ang ugali mo ng isang tao, susunod ka lang naman sa mga nag-aaya sa iyo pag kilala mo. Pero dito, mapapatunayan po natin kung bakit po sila sumunod agad kasi kilala po nila ang Panginoong Hesus. Take note, dito ba sa ating Matthew, ito po yung pinakaunang enkwentro ng mga taong ito sa Panginoong Hesus ng harapan. Pero nga, ang tanong sa atin, bakit sumunod po agad sila? Bakit iniwanan po agad nila ang kanila pong mga lambat at sumunod sa Panginoong Hesus? Kung ating iisipin na hindi naman nila kilala, pero nagkakamali po tayo. Bakit sumunod po sila agad? Bakit iniwan po nila agad ang kanila pong mga lambat? Sapagkat lagi na nilang naririnig ang Panginoong Hesus. Kasi alam naman po natin, ang pinsan po ni Jesus na si Juan, lagi pong nagpro-proclaim kung sino ang Panginoong Hesus sa tabi-ng lawa. Inandoon po ang trabaho po nila. So, ibig sabihin, habang sila po ay naningisda, lagi po nilang naririnig ang Panginoon. Kaya ang tanong po sa atin, sino ba dapat? Kilala po ba dapat natin? O kilala ba ang ating pong mga sinusunod? Sapagkat sila, bakit iniwan agad nila ang lambat po nila? Kasi kilala po nila. Lagi nilang naririnig. Base po diyan sa ating pong John chapter 1. Yan. Lagi po nilang naririnig kung sino po ang Panginoon. Ang Panginoon, lagi nilang naririnig mula sa kay Juan, na pinsan po ni Jesus, na si Jesus ang Messiah.
Mababasa po natin yan sa ating chapter 1, verse 19 to 28. And lagi nilang naririnig na si Jesus ang Lamb of God, ang tupa ng Diyos. And ang baptizer with the Holy Spirit, siya ang tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Si Juan sa tubig lang, pero lagi niyang pinoproclaim sa mga tao doon na magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. At ako, babautismo kayo sa tubig, pero may isa pang darating sa akin, magbabautismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. And ano pa? Si Jesus ang Son of God. So makikita mo natin yung chapter 1 na yan. Yung mga pagpuproclaim ni John ay sa trabaho, sa banda ng sa tabi ng lawa, which is nandun ho itong mga disipulong ito. Kaya naman, naiwan agad nila sapagkat kilala nila kung sino po ang kanila pong susundan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So kung titignan mo natin, kasi itong ating binabasa ay mula sa Matthew, pagkasulat po ni Matthew. Tingnan naman po natin yung side po ni Juan sa mga tao pong ito. Dito po, kabidyan kinabukasan, naroon muli si Juan, yung nagpo-proclaim kung sino si Jesus. Makikita ko natin kung paano niya po pinoproklama kung sino po ang Panginoong Hesus. Siya ang Kordero ng Diyos. And verse 37, laging naririnig yan ng mga disipulo. Itong mangingisda na ito. Binarinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Maliwanag po diyan ang pinupunto po ng verse po natin. Bakit po sumunod sila? Kasi kilala nila kung sino po ang kanila pong susundan. Lagi ko nilang naririnig. And ito po ang, nung sumunod sila sa Panginoon, ito pa po ang enkwentro po nila na face-to-face po kay Jesus. Lumingon si Jesus sa kanila. At nakita itong dalawang ito na sumusunod po sa Kanya. At ito po ang tanong ni Jesus sa kanila, ano ba ang kailangan ninyo? Bakit kayo sumusunod? Ano ba kailangan ninyo ngayon? Bakit kayo nagsisimba? Sabi ng Panginoon Jesus sa kanila. Ano ang inyong kadahilanan? Ano yung purpose ninyo? Ano ang kailangan ninyo? Bakit niyo ako sinusundan? And kung makikita mo natin ang kanila pong sagot, tanong din sa Panginoon. Pwede na nilang sabihin diyan na, kasi Panginoon na mismo ang nagtanong po niya sa kanila. Pwede na lang isagot, Panginoon, kailangan namin ng bagong bangka, yung malaking bangka para makapagpangisda kami ng maganda, ng maayos. Panginoon, pwede kami manghingi sa iyo ng bagong lambat para na sa gayon ay mas marami pa kami makuhang isda or pangangailangan namin sa aming pangingisda, sa aming panghanap buhay. Pwede mo ba kami bigyan pa ng baka meron ka diyang pera, Panginoong Hesus? Pwede lang sabihin ng gano'n. Pero kung makikita ho natin, ang kanya pong sinagot sa tanong ng Panginoon, ano ang kailangan ninyo? Maraming diyan sa salitang yan, kung nais kayo pong i-encourage ngayon sa gabi ito, ano ang kailangan ninyo sa Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus po ang nagtatanong po niya sa atin. Ang Panginoong Hesus ang nagtatanong po niya sa kanila. And malinaw na ang sagot nila ay tanong din, Panginoon, saan po kayo nakatira? Yan, Rabbi, Teacher, saan po kayo nakatira? Itong aaralin po natin yung word-to-word po na iyang masalita pong iyan, sa context po niyan, hindi po sila nagtatanong, hindi po yan tinanong nila dahil nagda-doubt po sila sa buhay ng Panginoong Hesus. Pero ang kahulugan po ng mga salitang iyan na, Teacher, where are you staying? Saan ka nakatira? Ang ibig sabihin po niyan, hindi dahil sa nagda-doubt po sila, kundi gusto pa nilang makasama ang Panginoong Hesus at gusto pa nilang makilala kung sino siya. Yan ang ibig sabihin po niyan. Again, ang tanong na yan, hindi po dahil sa nagda-doubt po sila, kundi dahil nandoon ang kagustuhan po nilang mas makilala pa ang Panginoon. Para mas ma-appreciate natin yung tanong na yan, ano ang sinagot po ng Panginoong Hesus sa kanila? Sabi ni Jesus, come and you will see. Sumunod kayo. Sumunod kayo sa akin para makita niyo kung saan. And ito naman, ang mga salitang ito, hindi naman yan tumutukoy sa kung saan nakatira si Jesus. Sige, sumunod kayo sa akin para makita niyo ang aking kaharian, ang aking bahay. Doon lang sa tabi ng lawa ang aking bahay. And nakita naman po natin na si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay walang tahanan. Buti pa ang sungguban ay merong matirahan pero siya wala. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng sagot po ni Jesus na come and you will see? Ito naman, ay sabi niya, hindi lang ini-invite ni Jesus ang mga disipulo papunta sa bahay niya para makita ang bahay niya, kundi
si Jesus ay iniimbitahan ang mga taong ito, itong mangingisdang ito, para magkaroon sila ng relasyon sa Kanya at sumunod sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. And kung atin naman pong titignan, ano po ba ang relevance po niya ng mga salita pong iyan po sa atin? Itong salitang come, yan ang pagpapakita ng paglakad ng pananampalataya at kahit willing mo na sumunod po sa Panginoon. At sa atin ngayon, check natin ang ating pong mga sarili. Tayo po ba'y lumalakad sa Panginoon na mayroong pananampalataya? And willing tayong sumunod po sa Kanya kahit hindi naman na ipapaliwanag pa sa atin kung ano po ang pupuntahan natin sa masusunod na lakbayin. Kaya ang ibig sabihin ng salita po yan, yung come na sinabi ni Jesus, take a step of faith. Yan ang ibig sabihin yan. And pagpapaalala lang din po sa atin bilang mga tagasunod po ng Panginoon, batay sa sagot po ng Panginoon, you will not see unless you come. Hindi mo makikita, hindi mo mararanasan ang Panginoon kung hindi ka susunod po sa Kanya. Uulitin mo natin bilang mga Kristiyano, kung hinahangad mong maranasan, makita pa, makilala pa ang Panginoon Jesus kung sino siya sa buhay mo, sabi diyan, lumapit ka sa Kanya. Kasi nga, ang prinsipyo po ng Panginoon, to believe is to see. Which is baliktad po ang prinsipyo po ng mundo. Sa mundo, laging sinasabi sa atin, bago ako maniwala sa iyo, ipakita mo muna sa akin. Latagan mo muna ako kung anong bagay ang nandiyan para sumunod ako, para maniwala ako sa iyo. Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo pinapakita sa akin, habang hindi mo pinapaliwanag sa akin kung sino ka or kung ano ang gagawin mo natin. Pero sa Panginoon, baliktad. Makikita mo kung maniniwala ka sa akin. Bilang mga disipulo ng Panginoon, yan ang hamon mo sa atin tulad ng ginawa ng mga mangingisda mong ito. Ayaw na mo mag-next. Okay, itong mangingisda mong ito, sabi niya mga mangingisda, bagamat hindi nila alam kung ano po ang mga susunod na paglalakbay, sapagkat di naman pinaliwanag ng Panginoon, sabi lang ng Panginoon, sige, come, sumunod kayo sa akin. Pero pagpapakita, ganoon na din pagpapaalala mo sa atin, kaya po ba natin sumunod sa Panginoon kahit hindi po natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari sa ating pong mga buhay? Diyan, kasi sila, sabihan, they trusted the one who called them. Naniwala sila, hindi nila sinabi diyan, Panginoon, susunod kami, basta may bigas ba diyan? Sisimba kami pag may bigas diyan. Pero pag wala, hindi naman sisimba, bala ka diyan. Meron ba kayo mapapala dyan? Doon ba yung crush namin? Kasi kung may crush ka, kung nandiyan yung crush ko, kung atin yung crush ko, kung atin yung kaibigan ko, atin din kami. Susunod kami, pero kung wala, hindi kami susunod. Baka na kanyang Panginoong Sus. Pero makita ko natin, walang katanong-tanong na iba pang mga katanungan patungkol sa kung ano man ang gagawin nila sa mga susunod po na paglalakbay. Pero nandoon ang kanila pong pagtitiwala sa Panginoon. And ito ho, ito ang hamon sa atin, kasi dyan sa dalawang yan, kung dalawang fisherman po na yan, ano po ang nais paalala mo sa atin? Sabi diyan sa John, sapagkat sila, nakita nila, sinabi niya rito, nakita na namin ang Messiah, ang dalawang alagad. Kasi nga, na-encounter nila ang Panginoong Jesus. And yung alagad po na yan, ano po ang kanyang pong ginawa nung nakilala niya ang Panginoong Jesus? May ginawa po siya. And ito po makikita ko natin sa ating verse 42, yung pagdi-disciple. Sinama ni Andres si Simon sa Panginoong Jesus. And yan ang magiging assignment po natin sa linggo pong ito. Sa mga susunod na linggo, ay yung verse na yan ay papalitan po natin. Yung John 1:40, verse 42, hindi na si Andres at si Simon ang nakasulat diyan. Isusulat natin ang ating pong mga pangalan. At sinama ni pangalan mo at kung sino ang isasama mo sa susunod na linggo. Sino kakagat po sa hamon po na yan? Lahat po, wala po tayong choice. Lahat po tayo ay dapat po merong dadalhin. Siya po, dinala niya po ang kanyang pong kapatid sa Panginoong Jesus. Ngayon, isip po tayo para magawa natin itong discipleship natin pinag-aaralan. Sino ang dadalhin mo? Sino ang isasama mo sa susunod na linggo para mas palapit siya kay Jesus? Mama mo, papa mo, ate mo, kapitbahay mo, kaklase mo,
crush mo, o sino man ang iyong dadalhin sa Panginoong Jesus, yan ang assignment po natin. Ang hamon sa atin yan, itong tanong sa atin ngayong gabi. Kailan yung huling pagkakataon na binahagi mo, sinabi mo ang life ni Jesus, hindi dito sa loob. Sinabi mo ang buhay ni Jesus sa ibang tao. Kailan? O wala pang experience? Kailan ba? Nung pasukan, nakapagbahagi ka ba sa mga kaklase mo patungkol sa life po ni Jesus? Nag-invite ka ba sa kanila na mag-church or ikaw ang na-invite nila sa kung anong ginagawa po nila? Saan ka po doon? Kaya naman, ang hamon mo sa atin para magawa natin itong ating pinag-uusapang disipulo ngayong susunod na linggo, sa mga susunod na araw, ito pong assignment po natin. Batay po sa ating John 1 verse 42, find one. So kung hindi lang isang opportunity ang kaya mong gawin, at least one opportunity na masabi sa ibang tao, bakit ba napakahalaga ng Panginoong Hesus sa buhay mo? Kaya mo bang ibahagi ng Panginoong Hesus kung gaano siya kahalaga sa buhay mo, kung bakit ba siya ang nagmamatter sa life mo? Yan ang assignment po natin. Sapagkat sila ay noon din sumunod sila sa Panginoon. Makikita mo natin diyan sa ating pong verse 20 na ating Matthew 4, itong mga disciple po na ito. Itong salitang doon din. Appreciate natin ito. Hahamunin natin ang ating pong mga sarili para malakaran po natin itong discipleship na ating pong pinag-aaralan. Sila, bilang maging tagasunod ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya sa gabi pong ito, ang tanong po sa bawat isa po sa atin, huwag na natin tingnan ang ibang tao. Sa atin, sa sarili nilang po natin, kung nais natin maging totoong tagasunod ng Panginoon, ano ba ang kaya mong iwanan para sumunod po sa Panginoon? Last time ay inisa-isa na muna natin yan kung anong mga bagay na kaya nating maiwanan sa Panginoon. Pangarap, trabaho, kasi sa trabaho po ang iniwan po nila yung mahalagang bagay. And sometimes, kung mapapansin po natin, sa pagtawag po ng Panginoon sa atin para sumunod po sa Kanya, ang pinapaiwanan niya paminsan ay yung mga mahalagang bagay po sa atin. Yung mga bagay na nakasanayan na po natin. Yung mga bagay po na doon na po tayo namumuhay. Yan ang pinapaiwanan po sa atin. Sapagkat, babalikan po natin yung ating verse ng nakaraan, ang pagsunod sa Panginoon ay dapat po may iniiwanan. Okay, sabi dyan, discipleship. Okay, kayo naman po magbasa. Something may be comfort, morality, or also, may gain and return is far greater. A life rooted in purpose, rooted in eternal hope. So ano po ba ang mga bagay na natin pong nakasanayan na minsan yan ang nagiging lang natin bakit hindi tayo nakakasunod po sa Panginoon? Kaya po ba nating iwanan ang mga bagay po na yan para po makasunod po sa Panginoon? Kasi yan naman po yung ating pong pinag-aralan ng mga maalala niyo po ang yung salitang deny yourself, yung power your mind, ang ibig sabihin ay alisin mo kung ano mga bagay na makakapaghadlang sa iyo para hindi ka makasunod sa Panginoon. Talikuran mo, itakwil mo. Sapagkat kung makikita mo natin sa Biblia, kung itong mga bagay po ito, may pinapaalis sa atin ang Panginoon sa ating pong mga sarili. Bukod sa panlabas, ay mas nais ng Panginoon, may alisin tayo sa ating pong pangloob na pagkatao. Ano pong sabi ng salita ng Diyos na dapat po nating alisin para maging totoo tayong tagasunod po niya. Sa madaling salita, pag ito ay nasa atin pa, hindi tayo totoong tagasunod po ng Panginoon. Ano po dapat ang alisin po natin? Pakibasa po natin mula sa Ephesians chapter 4 verse 31. Alisan ninyo ang lahat ng sama ng loob, tuot, galit, huwag na kayong mambubuliyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Hindi ko nga po alam kung ano pong nilalaman po ng puso po ninyo. Maraming isa ka dyan sa nakaupo na meron pa rin sama ng loob. Sama ng loob sa baba mo, sa mama mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa jowa mo dati na binake ka. So may sama ka pa rin ng loob na binibitbit sa puso mo. Maraming ikaw ngayon nakaupo dyan na merong puot at galit pa rin na tinataglay sa heart mo. Hindi pa rin makamove on. Diba? And sabi dyan, nagugulyaw.
Ikaw pa rin yung nambubuli, nalalait ng kapwa. Sa disipulo ng Panginoon ay hindi dapat nambubuli ng kanyang kaklase ang pinagtatawanan ng kanyang kapwa. Nananakit ng damdamin mo. Yan ang pinapaalis po sa atin. Hindi lang po sa church po na iyan isinabi ko itong salitang ito. Maging doon sa pagbabahagi po ni Pedro, sa unang Pedro, ano pa ang mga dapat po nating talikuran para maging totoo tayong tagasunod po ng Panginoon? Basahin mo natin ang malakas. Lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri bilang totoong tagasunod ng Panginoon. So kung nasa ating pamanian, talikuran na natin kung anong mga kasamaan. Again, alam ko na alam ninyo kung ano ang tama at mali. Kung yan ba ay masama or hindi. Alam po natin yan. And, pandaraya. At ito ho, marami po yan sa atin. Pagkukunwari. Ikaw lang nakakalam yan sa sarili mo kung ikaw ay totoo o nagkukunwari. Pagkaingit, bilang disipulo ng Panginoon, dapat hindi raw po maingitin. At hindi naninirang puri. Hindi yung may nakita ka ng kalbo, pagtatawanan mo na. Diba? Sasabihin mo, kaya pa lang init ngayon. Kasi may nakita ka pa ng kalbo. Hindi ganyan yung ugali ng isang disipulo ng Panginoon. Diba? May nakita ka pa ng ulod na kaya nilalait mo. Kaya hindi dapat gano'n ang ugali ng Panginoon. Yun yung mga salita niyan. Dito, para mas ma-appreciate po natin itong verse na ito, kasi ang nagsulat po niyan si Pablo. Bakit niya na isusulat? Dito sa ating pinag-aaral sa Colossians po natin. Sapagkat ang buhay niya ay ganoon din naman. Kung maalala po ninyo, alam po natin, paulit-ulit pong sinishare po sa atin kung anong background po niya. Mamamatay tao po siya. Pero alam niyo, iniwan niya ang kanyang pong buhay ng isang mamamatay tao. Pinapatay niya ang mga Kristiyano, ang mga sumusunod sa Panginoon. And siya po mismo ay na-encounter, nakilala niya ang Panginoong Hesus. Yan, si Jesus ay nakita niya sa pamamagitan mo ng liwanag. Nagulat pa nga po siya. Diyan sa ating verse 4 and 5, yan yung pagganapan kung paano na-encounter po ni Saulo si Jesus. And pagkatapos niyan, tingnan mo natin, bumaliktad po ang kanyang pong buhay. Kung ano pa ang kanyang ginagawa, pagdating po ng verse 20, ito na po ang kanyang pong ginagawa. Sumasama siya sa ibang mga disipulo at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Makita mo natin dito sa nagsulat na itong ating binabasang Colossians chapter 1 verse 28-29, ganyan ang buhay niya. Kaya nasasabi niya dito, iniwanan niya ang kanyang pong dating buhay. And ano pang mga halimbawa po natin na naging disipulo ng Panginoon? Hindi lang ito mangingisda. Ito next natin na halimbawa si Saulo. At next pa, meron pa itong naging disciple. Kung ano ang klaseng buhay ng mga tao dito. Alam mo natin na magulo na ang kanilang buhay dyan sapagkat ginagawa nila kung ano lamang ang gusto po nila. Kung ano pong magpapasaya po sa kanila kahit mali naman. Pero dahil yan, na-encounter nila si Jesus, nais nila nakilala ng Panginoon, ano po ang ginawa at ano po ang iniwanan po nila. And nag-ayuno ko silang lahat po ng taga-Nineveh, pati nga po mga hayop ay nag-ayuno. And nagsisiho sila. At tumalikod po sa kanilang mga kasalanan. So, maliwanag ko dyan sa ating verse 8, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panlusa. Ito po ang instruction po sa kanila ni Jonah. And mataimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ang lahat ng nagawa nila kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Iniwan mo nila ang dati mo nilang pamumuhay para lang makasunod, totoong makasunod po sa Panginoon. Kasi alam naman mo natin, napakabilis lang naman sabihin, napakadali lang naman sabihin na tayo ay isang tagasunod ng Panginoon. Pero, musta naman ang ating pong buhay? Tinatalikuran ba natin ang mga kasalanan, ang mga pinapaiwan sa ating munang Panginoon? Kaya muli, sabihin mo dyan sa katabi mong natutulog na, iwanan mo na. Iwanan mo na, guys.
Kung yan naman ay hindi para hindi ka makatulong o hindi nakakatulong sa'yo para mas malapit ang Panginoon, iwanan mo na. O iwasan mo na ang mga bagay po na iyan. At ikaw ang sarili mo, alam mo yun. Naniniwala ako na nanungusap sa iyo ang Panginoon ngayon. Alam ko, alam ng Diyos na mayroong mga bagay na naghahadlang sa iyo para hindi ka makasunod. Ngayon sinasabi sa iyo ng Panginoon, iwasan, iwanan, itakwil mo na yan. Para maging totoo kang tagasunod ng Panginoon. And, ito pa, magandang halimbawa. Yung babae niyan na mayroon pong 5 asawa, 5 po asawa niya. So, maganda talaga ito kasi nakalima mo ng asawa. Ikaw, marami na pa 5 jowa dyan, iwanan mo na. Sapagkat ano pong iniwanan mo ng babae? Ito pong sinasalarawan, of course, itong kanyang ginagawa, umiigib siya, at may bagay siyang iniwanan. Pero bukod sa bagay na ito na iniwanan niya, ay ang kanyang pong buhay. Sa bagay na ating pong mapapansin kung ano pong iniwanan niya, yung mahalaga rin po sa kanya, yung banga, iniwan ang babae. And tumakbo siya papunta ko doon sa bayan. At makikita ulit natin ang pagkakaroon ng discipleship sa verse po na ito, binahagi niya sa mga taga-roon kung sino ang Panginoong Hesus. Iniwan ang bagay na yun, yung banga, pero mas malalim po na ating makikita sa life po niya, ang kanyang kung dating buhay ay iniwan po niya. And ano po ang kanyang binahagi ngayon sa iba? Walang iba kundi kung ano o sino ang Panginoong Hesus. Sabi diyan, siya nga itong Panginoong Hesus na aking pong na-encounter. Kaya kung makikita ko natin sa life po na ito ng babae, pwede po siyang i-judge ng mga taong nilapitan po niya. Sino ka para pagsabihan mo kami na na-encounter mo si Jesus? Ikaw nga mismo ay manluluka kang babae, marami kang asawa. Ikaw isang prostitute. Sino kami para paniwalaan ka? Pero makikita mo natin itong kanya pong pagkakaroon ng encounter sa Jesus, kay Jesus, totoo po siyang sumunod. At ano po ang makita mo natin sa buhay po niya? Dahil po doon sa kanya pong ginawa, marami ang naniwala sa Panginoong Hesus. Ngayon ang hamon po sa atin, bilang mga sinasabing tagasunod po ng Panginoon, ilan na po ba ang buhay na naidala mo sa Panginoon? So sa praktikal ng usapan, ilan na bang kaibigan, kaklase, kapamilya ang na-invite mo papunta sa church? So, self-check, and yan ang hamon mo sa atin. Ilan na po ba? Meron na po ba? Kung wala pa, ay hindi pa naman muli ang lahat. Para dalhin natin ang ating mga kapamilya, again, hindi lang sa ating pong pananalita, kundi kung ano ang pinapakita ko nating buhay po sa kanila. Kasi totoo naman po iyan. Hindi po sila maniniwala sa atin kung ang ating namang buhay ay hindi po nila nakikitaan ng pagbabago. Kaya ang babae niyan, batay diyan sa ating pong mababasa sa buwan, marami ho ang doon sa bayan po nila ang naniwala dahil po sa kanila. At ang tanong po sa atin ngayon ay sino ba dapat ang ating pong bahagian? Kung maalala naman po natin yung ating pong last na pag-aaral na lahat ng klase ng tao ay pwede po natin pagbahagian. Yung dev doon, ay sinasabi doon, kung maalala nyo nakasulat ng nakaraan, yung dev, tapos yung Greek word na yun ay test, ang ibig sabihin, everyone na gustong sumunod sa Panginoong Hesus. Lahat ng klase ng tao, bata, matanda, ano ang kalagayan niya, mahirap, kumayaman siya, lahat ng klase ng tao ay pwede mo natin pagbahagian. E yan naman po ang hamon po sa ating ni Pablo. Based mismo dito sa ating pong verse, kung mababasa po natin yung mga salita ito, proclaim, admonishing, teaching sa lahat. Hindi lang sinabi po dito ay sa mga taong mayayaman, sa taong mga pogi or maganda, sila lang pagbahagian, kundi everyone ang ating pagbahagian. Ito pa mapapansin mo natin sa pagbabahagi nila, with all wisdom. Sa gayon, ay may presenta natin ang bawat isa. Ito yung verse ng pagkakaroon ng disipulo. Na ang bawat isa ay ating pong may palapit sa Panginoon na mature. And ang goal mo dito sa verse na yan, makikita mo natin kung ano po ang goal ng pagkakaroon ng disipulo. To present everyone
mature in Christ. Pero ito ang hamon po sa atin. Ito sa verse po na ito, gusto ko po kayo i-encourage na huwag po tayong mawalan po ng pag-asa. Sino ka man, ano man ang background mo, or bago pa man tayo, pero nais ko po kayo i-encourage sa grupong ito. God can use you para po mag-grow ang iba. Para po mas makakilala pa po ang iba. Hinahamon ka ng Diyos ngayon. Naniniwalang gagamitin ka ng Diyos para makakilala ang kaibigan mo kung sino ang Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon para makakilala ang kaklase mo, ang mama mo, yung papa mo, yung mga kapatid mo, yung kuya at ate mo, yung pinsan mo, yung tito mo, yung tita mo. Naniniwala ako na gagamitin ka ng Panginoon para makakilala sila kung sino siyang Diyos sa buhay po nila. Amen po ba? Bad. Pero may bad. Pero, magagawa mo yan kung kilala mo ang Panginoon. So, ayan, basahin natin lahat. Mula sa God can use you. God can use you to help others grow to maturity in Christ. But to do that, you've got to be growing to maturity in Christ yourself. Kilalanan mo muna ang Panginoon Jesus sa iyong buhay para na sa gayon ay may bahagi mo sila sa Panginoon Diyos sa iba. Kaya paano natin gagawin? Mamuhay tayo. Lakaran natin kung ano ang Panginoon. Kung ano ang natututunan natin dito sa church, ating lakaran yan araw-araw. Gawin natin araw-araw. Sa bahay natin. Para hindi nila masabi, nagsisimba ka dyan, pero wala namang kwenta, para wala ka pa rin namang pinagbago. Mas tubigas ang ulo mo. Kaya naman mo, totoo po yan. You cannot impart what you do not possess. Same lang yan. Hindi ka makakapagbigay sa isang bagay na wala ka na. Amen? Ngayon, makakapagbahagi ka sa iba kung totoo kang tagasunod po ng pagkilala mo po siya. Kasi mahihirapan po tayo magbahagi. Magkaroon ng so sa madaling salita, sa administrative po na yan, ay sa pag-disciple, kasi nga ang hamon ng ating pagkakaroon ng disipulo ay tagasunod. Para ka sundin ng iba, ikaw muna ang maging marunong sumunod. Amen o? Hindi naman po tayo susundin ng ibang tao kung tayo po mismo ay hindi po marunong sumunod. Ngayon, paano ka mag-i-encourage sa kapwa nating kabataan na mag-don't watch ka? Tayo naman, hindi naman mag-don't watch. Kapag tayo magsasabi ng magbasa ng Bible, tayo naman mismo hindi naman nagbabasa ng Bible. So mahihirapan mo tayo makapag-disciple. Kaya sa salita po we proclaim, makikita po natin dyan, magpapaalala po sa atin, discipleship is about proclaiming Jesus and making much of His name. Kasi nga si Pablo hindi niya ibinahagi lamang ang kanyang pong sarili kung sino po siya. So mapapansin din po natin dito, si Pablo, hindi lamang niya preach kung sino po si Jesus, ito po sa life ni Jesus. Pinipreach niya si Jesus. Kundi pinapaalalahan, nire-remind niya itong mga taga dito na iproklama nila, diba, si Jesus sa kalpong mga buhay. Kaya naman, bilang sinasabi natin tagasunod po ng Panginoon, disciples aren't just fan of Jesus. Kundi tayo totoong mga tagasunod, hindi lang sa salita, kundi dapat nakikita po sa ating mga buhay. Pero ngayon ang tanong po sa atin, paano po ba dapat tayo magiging mature po na isang disipulo? Sabi dyan, itong mature discipleship nakakatulong para lumago ang iba. Sapagkat we are not called to walk alone, but, ang sabi dyan, tinawag din po tayo para isama mo natin ang iba papalapit po kay Jesus. Amen ho? Totoo po ba yan? Tayo po ay, yan po ang, kung wala mo man, dalangin mo natin sa Panginoon. Lord, sa pamamagitan ng buhay ko ay marami pang kaklase ko o kaibigan ko ang maidala ko po sa iyo. May pakilala po kita sa kanila. Pero ito ang tanong po sa atin. What does maturity in Christ look like? Kaya naman, sasagutin po natin iyan. Paano ba natin masasabi ang maturity po na iyan? Paano po ba natin mapapansin? Paano po ba natin maipapakita? Maturity in Christ, ang ibig sabihin po niyan, i-develop natin sa ating mga sarili yung character and yung
handa tulad po sa Panginoong Hesus. And dito po, papasok po ang ating point number 2. Mabilis na lang po yan, huwag po kayo mag-alala. Kaya ho, anong masasabi ho natin dyan? Sa ating verse sa baba, diyan, maiharap natin ang iba sa Diyos na meron pong pagkakaroon po ng maturity. Pero mapapansin po natin yan, again, hindi lamang po yan sa salita, ipinakita po ni Pablo. Kaya naman nasabi niya pa po sa iba, sa kanya pong pagkasulat, therefore, brothers and sisters, I urge you to imitate me. Pero again, hindi yan patungkol sa kanya pong sarili, kundi sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya pong buhay. Maraming beses po niya sinabi yung imitate me, brothers and sisters. Maging sa chapter 11 ho. Ano pong sabi niya? Siya po mismo ang sabi niya ulit. Follow my example as I follow the example of Christ. Ngayon, makikita mo natin ang kapangyarihan po na imitation. Sino po ba ang ginagaya mo namin? Sapagkat sabi mo dyan, sa pag-aaral, sa panahon po nila, ang mga disipulo, ang mga estudyante, hindi sila sumusunod dahil doon sa salita o sa sinasabi ho ng teacher po nila. Sumusunod sila sa ginagawa nung nagtuturo po sa kanila. Kaya naman, makikita mo na, marami pang bagay ito. Papakita ko po sa inyo ibang verse na sinasabi ni Pablo sa mga pinupuntahan po niya. Be imitators of me, brothers and sisters. Pero again, hindi lang sa salita. Kundi sabihan, tingnan ninyo kung paano kami namuhay. Tingnan ninyo kung paano kami nagpapakita ng magandang bagay tulad ng pinakita ng Panginoong Hesus. Tumulad kayo sa halimbawang pinapakita mo namin. Kaya sa gabi pong ito pong tanong mo natin para meron tayong check sa ating pong mga sarili. Nagiging magandang halimbawa ka ba? Kasi nga, tanong ng sarili mo. Sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, nagiging magandang halimbawa ka ba? O ikaw ay mismo ang pabigat sa bahay. Hindi makitaan, the way paano ka magsalita, paano ka kumilos sa bahay. Hindi ka nakikita ng magandang halimbawa. And ito pa, marami pa, sabihan. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, you became imitators of us and of the Lord. So kaya sabi niya, sundan niyo ulit kami, same na pinagpapakita niya. Again, hindi lang yan about sa salita, kundi maging sa gawa. Kaya ang hamon po sa atin sa gawin mo nito, para sa gayon ay maging totoo tayong tagasunod at talaga namang masasabi ko natin, tayo mga Christian, wala man sa ating pong mga itsura, ay magiging totoo tayo sa Panginoong Hesus, maipakita mo dapat natin, maging modelo ho tayo sa ibang tao. Amen mo? Sa ating pong bahay, maging modelo ho tayo sa ating pong mga magulang, sa ating pong mga kapatid. Para sa balang araw, ang masabi ko nila ay hindi simba-simba ka dyan, wala namang nagbabago, kundi ang masabi na nila ngayon, anak, malaki nang pinagbago mo. Anong oras pang simba sa inyo? Kasama nga ako. Diba? Yun ang ating goal dapat bilang mga Christian. Diba? Ito, balikan na natin itong ano ba yung character and conduct na pinakita mo ng Panginoong Hesus. Kaya ganyan ang naging panalangin ni Pablo sa marami mong church na kanya pong sinulatan. Church, nawa, dalahan ko magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Ano ba ang character? Ano ba yung conduct mo na pinakita mo ni Jesus? Kahit siya, sabihan kahit siya ay Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. And verse 7, so verse 7 po muna natin. Dito, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan po sa cross. Kung mapapansin po natin itong sinasabi niya, bagamat sinabi niya kanina, imitate me. Again, hindi patungkol po sa kanyang sarili, kundi sa kung ano ang kanya pong naranasan sa Panginoon, ginawa ng Panginoon sa kanya. Sapagkat yun yung pagpa-reminder din po sa atin bilang tagasunod na gagawa ng iba pang tagasunod po sa Panginoon, ito ho ang pagpapaalala po sa atin. Okay, basahin po natin yan. Ito
Don't allow those you disciple to be too dependent on you. Don't be Jesus to them. Point them to Jesus. Nanawaan niyo po ba yan? Huwag mong sabihin sa iba, gayahin mo ako. Kundi, bukod sa sila ay maging depende sa iyo, yung ina-invite mo para magtagasunod ng Panginoon, huwag yung sarili mo ang ibida sa kanila. Ibida mo ang life ni Jesus sa kanila. Amen mo? Kasi pag sa'yo mo yan pinagaya, hindi yan aaten pag wala ka. Hindi yan na pupunta sa church pag wala ka. Pero pag si Jesus ang binida mo sa kanilang life, kahit umabsent ka pa pag linggo, pupunta yan kasi hindi naman sila pumupunta para sa iyo. Pupunta yan dahil kay Kristo. Amen mo? Ayan rin mismo ay naging, bilang mahawak po lang yun, ayan po ang naging reminder po sa akin habang inaaral ko ito. Yung mga yun mo ay huwag mong pagayahin sa iyo. Pagayahin mo sila kung sino si Jesus. Amen? Kahit na mawala ka na dyan, aatin dyan, magpapatuloy yan. Kasi hindi sila nasanay kung sino ka o ano ka, kundi nasanay sila kung ano at sino ang Panginoong Hesus. Kaya makikita mo natin dyan kung ano mga karakter po ni Jesus, mapagpakumbaba. And ang kanya pong naging katingingan, bagmat Diyos po siya, hindi po siya ang nagpalingkod, siya ang naglilingkod. And marunong sumunod. At hindi iniisip ang kanyang sarili lamang. Iniisip niya ang iba. Kaya ikaw, saan ka dyan? Mapagpakumbaba ka ba o mayabang? Ikaw ba ay marunong maglingkod o ikaw lang ang gusto mong maglingkod ka lang? Ikaw ba ay marunong sumunod o nagmamatigas ka pa rin? Ikaw ba ang iniisip mo ang iba o iniisip mo lang ang sarili? At yung mga bagay naman yan, hindi naman hamon po sa atin para maging perfect po tayo. Sa totoo lang, mahina po tayo. Mahihina po tayo lang. Kaya maalala po ninyo, maging si Peter mo, na pinakamalapit po kay Jesus, tinakwil niya po si Jesus. Hindi niyo po ba maisip kung nagtatanong sa 12 disciple ni Jesus, sa daming tagasunod ni Jesus, bakit si Pedro ang binida po ni Jesus? Kasi si Pedro ang pinaka-close po sa kanya. Pero again, sumablay pa rin. Sumablay pa rin si Peter. Kaya itong panawagan mo sa atin, hindi naman para maging perfect, sapagkat alam naman po ni Jesus na hindi talaga tayo perfect pang mga tao. Pero ang goal po nito sa atin, sabi diyan, become like Jesus. Sa kung paano magmahal, paano magpakumbaba, paano mag-encourage, at kung paano magsumunod. Saan po tayo sa mga bagay po na yan. Kaya ang panawagan po sa atin bilang mga disipulo, hindi po para maging perfecto, kundi it's about direction. So kung paano ang ating pong mga buhay ay naipapakita ho natin po sa iba. And sa ating pong pagdidisipulo, again, ating pinoproclaim si Jesus, and nandoon ang paggaya ho natin kay Jesus, and sa totoo lang, ang pagdidisipulo ay hindi ho natin kaya. Kaya sa pagdidisipulo ho natin, ito po hindi nagmumula sa ating mga sarili, kundi nagmumula po sa Panginoon. Unang-una pa lang, sablay na ho tayo sa pagdidisipulo. Kasi mga mahihayin mo tayo. Doon pa lang sablay na tayo, hindi na natin kaya. Hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong mag-share. Kaya aminin man po natin sa hindi ko tayo qualify po dyan. Kung iisipin natin, base lang sa ating mga sarili. Kaya mismo dito sa ating verse 29, si Pablo po mismo nagsabi na itong ginagawa natin pag-disciple sa inyo, pagpapakilala namin si Jesus sa inyo, hindi ito pamamagitan ng lakas lang namin. Hindi rin pamamagitan ng alam namin. Matagal na kasi kami sa church, kaya kaya namin yan. Naglilid na kasi kami sa church. Pero sabi niya, sa pamamagitan lang ito ng kalakasan kaloob sa akin, Kristo. Kaya, tayo, ano po pinapaalala po niya sa atin? Sa ating pagdidisipulo, sa ating pong pagbabahagi sa iba, huwag tayong dumepende sa ating pong mga sarili, kundi dumepende po tayo sa kalakasan ng Panginoong Diyos na ibinibigay po sa atin. Sabi niya, katotohanan ng pagdidisipulo, life po yan ng tao kaya mahirap. Kaya huwag mong gawin sa sarili mo lang.
Kundi sabihan, no matter how experienced you are in discipleship, kahit gaano kang katagal sa church, kahit sino ka man, anong katayuan mo, pinaka-importante pa rin na lumapit ka sa Panginoon. Araw-araw, constantly, hingin ang kanyang pong kalakasan at ang kanyang pong kapangyarihan. Sapagkat ng katotohanan, ito pong si Pablo, hindi po siya nagpakitang tao lang na kaya namin ito kasi malakas. Matagal na akong nagsiserve, marami na akong pinagshiran ng mga churches, kaya kaya ko na ito. Hindi po ginagawa ni Pablo ang kanyang pong sarili. Kundi, sabi niya dyan, alam niya na hindi yan patungkol sa kanyang pong sarili, kundi patungkol po yan sa kapangyarihan ng Panginoon Hesus na kumikilos po sa kanya. Amen po ba? Kaya ako sa ating pong pagtatapos, sa ating mga pag-disciple, o kung ating mga ginagawa ang ating pong pagsunod sa Panginoon. Sa pagsunod sa Panginoon, nakakapagod. Ito po yan. Nakakapagod naman po talaga. Nakaka-discourage. And madalas nakaka-experience po tayo ng pagkatuyo sa ating pong spiritual po na buhay. Huwag tayong mag-alala sapagkat yan po ay totoo bilang tao. Napapagod po tayo. Nahihirapan po tayo. Nadi-discourage po tayo. Di ba? Pag nag-invite ka ng kaklase mo tapos ayaw nila, marami silang dahilan. Nakaka-discourage naman po talaga yun. Diba? Marami kang in-invite pero wala kaya talaga ng sumunod. Nakaka-discourage po yun. Aminin man po natin sa hindi. Pero totoo po yun. Huwag po natin pitakwel sa ating pong mga sarili. Pero sabi siya, God doesn't expect us to do this on our own sapagkat di natin kaya mag-isa. Kaya kung tayo makaramdam ng mahina tayo, pananghina, pray for strength and rest in His presence. Bilang tagasunod ng Panginoon, may point talaga na nakakaramdam po tayo ng wala na gana, ayaw na lang. Pero sabi sa atin, idalangin muna natin tulad ng ating verse na nagpapaalala po sa atin. Sapagkat kung tayo nanghina, sabi ko, again, Pablo, by grace is sufficient. Yan, yung encourage niya sa kanyang sarili. Kasi siya rin po mismo, bilang tagasunod po ng Panginoon, experience niya rin po yan. Na manghina, na madam, ikaw ba na magrabi pinagdaanan? Sa kaloob-looban niya at panlabas na kulong, mga ininsultuon ng mga pakaraming tao sa kanyang pagsunod. Pero ito ang kanyang encouragement po sa kanyang pong sarili. Sinabi ko ni Jesus po sa kanya, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. And verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecutions, and difficulties. Tingnan po natin kung ano yung kanyang mga pinagdaanan. For when I am weak, then I am strong. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil po sa Panginoon. Sige ho, Tagalogin po natin para mas manawaan po natin. Tagalogin po natin, basahin po natin yung Tagalog. Magdamang loob po ay sapat para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak ko, ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang pangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pangutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Dahil sa power po ng Panginoon ang kanya po na binibigay po sa kanya. Kaya sa ating pong pagtatapos, ito pong pagpapaalala po sa atin. It's not ultimately our energy that will do the work of transforming hearts and lives, but the power of God. Sa ating pong pag-encourage sa iba para maging tagasunod po ng Panginoon, para magbago po ang mga buhay, hindi ho natin trabaho ang baguhin ng puso at ang buhay ng ibang tao. Hindi ho natin kaya yun. Kahit anong gawin natin, may stress lang po tayo sa kanila. Mamanidisappoint lang po tayo sa kanila, sapagkat huwag natin gawin ang trabaho na hindi naman natin trabaho. Ang pagbabago ng puso at buhay ng ibang tao,
gawain ni Kristo. Hindi mo gawain. Amen? Kaya mo, lagi natin tatandaan, ilagay sa ating mga sarili, ang trabaho lang natin, instrumento lang mo tayo ng Panginoon para maihayag po siya sa iba. For our application mo sa gawin pong ito, sa ating pong pagtatapos, it is not our knowledge or skill that will develop disciples. Hindi ba sa ating karunungan or kalakasan, ano mga kaya natin gawin para magkaroon tayo ng disipulo or maging tagasunod ni Kristo, but the power of God working within us. We must constantly acknowledge that before Him, prayerfully depend on Him, and never fall prey to trusting in our own abilities. Kasi pag tayo ay nanahadya lamang sa ating pong mga sarili, may stress lang tayo. Bakit hindi nagbabago ang ibang tao? May stress lang tayo, mapapanghinaan, madadang lang tayo. Bakit? Kahit matagal na sila, hindi pa rin nagbabago sapagkat hindi natin trabaho. Hindi ang trabaho natin ay maging instrumento ng Panginoon. Makita nila sa ating mga buhay ang pagiging totoong tagasunod ng Panginoon. Sapagkat muli, paano tayo susundin ng iba kung tayo mismo ay hindi po marunong sunod. Amen ho? Kaya ang hamon po sa atin, ipakita natin hindi lamang sa salita, kundi maging sa ating pong mga gawa. Yun lamang sa gawin ito, at tayo po yung mukhang at tayo po yung manalangin. And I hope si Lord ang nagbigay ng hamon po sa inyo sa gawin pong ito, sa ating pong pag-aaral patungkol po sa pagkakaroon ng disipulo, magdagdag pa ng disipulo, hindi sa iyo, kundi para sa Panginoon. Panginoon, salamat sa gabi pong ito, O Diyos. Salamat sa inyo pong mga salita. Salamat sa inyo pong mga pagpapaalala. Salamat po sa inyo pong pagbigay ng hamon sa bawat isa. Marami lang po kaming kadahilanan, Lord, para hindi i-proclaim kung sino po kayo sa iba. Kami po ay nanghihingi, Panginoon, humihingi ng tawad po sa inyo. Patawarin niyo po kami kung hindi po namin kayo na ibabahagi sa aming mga tahanan. Hindi mo nakikita sa amin ang aming pong mga kapamilya ang pagiging disipulo po ninyo. Patawarin niyo po kami. And Lord, sa gabi pong ito, marami man po kaming pagkukulang, mga bagay na nagagawa bilang hindi po tunay na disipulo po ninyo. Linisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And Lord, salamat dahil marami man po kami mga pagkukulang. Tulad po ni Peter, Lord, na minsan kayong tinalikuran at hindi ginawa kung ano bang utos po ninyo. Hindi mo po siya itinakwil, Panginoon. Tinanggap niyo pa rin po siya. Kaya ganoon din po, Panginoon, lubos namin pinagpapasalamat. Bilang disipulo mo na maraming pagkukulang, tinatanggap niyo pa rin po kami. Pinapatawad niyo pa rin po kami. Ang sabi po ito, O Diyos, ang inyong pong mga salita ay huwag niyo pong pahintulutan na mawala ko sa aming mga puso. Salamat sa paghamon mo, Panginoon, sa mga susunod pang mga gawain. Ay tulungan mo kami na makadala po kami ng mga kapwa pa po namin kabataan, mga kaklase po namin, mga kapitbahay po namin, mga kapatid po namin, mga pinsan po namin, Lord, na madala po namin sa inyo. At aaminin mo namin na hindi po namin ito kaya sa aming mga sarili, Lord. Hindi sa tulong lamang ng iyong banal na Espiritu Santo sa kapangyarihan po. Salamat sa buhay ng bawat isa, and Lord, sa gabi nito, sa ating pagbibigay ng kaloob, bigyan mo kami ng puso na may kagalakan sa pagbibigay, Panginoon. Salamat sa iyo po ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.